Tinatawag ko po sa harapan ang mga magulang na mga itatalaga ng mga bata dahil po niyang inyong mga anak. Isa, dua, tatlo, apat, lima. Itong pagtatalaga ng mga bata ay naaalintulad ng si Jesus ay talaga ng kanyang mga magulang ayon sa kasaysayan na nasusulat sa banal na kasulatan. Ang mga bata, ito ay mga bunga ng pag-ibig, bunga ng pagkakilanlan na sila ay bahagi ng isang pamilya na walang iba kundi kung tawagin natin ay pamilya ng Diyos. May kasabihan na binabanggit sa Proverbs chapter 22 verse 8. Ang sabi ay ganito, train up a child in the way he should. Adolescent hanggang sa sila ay makatayo, ay i-train sila na maging positibo. At ang pagiging positibo ng bilang isang anak ay nasa magulang. Pagmamahal at pagtuturo. I-train po sila na nararapat. Huwag niyo silang pabayaan sapagkat ang bata na na-train sa tama ay lalaki ng tama. At pagka sila lumalaki ng tama, hindi yung kinukontrol, kundi binibigyan sila ng training na makatatayo sila na may paniniwala na meron Diyos. At pagka ganun ang inyong training, tunay nga na kayo ay mga anak ng Diyos. Ang mga magulang ay may malaking bahagi. Ito yung pagpapala. Hindi ito parusa, hindi ito parang ang tema ay pabigat, kundi isang pagpapala. The more na kaipulin na dapat ingatan ang mga bata sapagkat ang mga batang ito ay bunga at pinagpala na pinagkakalob sa inyong mga magulang. Kaya tayo po ay mananalangin at magpapasalamat. Pagpala po naming Ama na nasa mga langit, kayo po ang nakababatid, nakikilala niyo po ang mga magulang na ito na inyong mga anak, na lalaki at babae, na sila ay mga supling. Ingatan niyo po sila, ang mga batang ito. Alimin sila ng presensya ng inyong mga banal na anghel. Ingatan sila sa anumang bagay na hindi magkakaroon sila ng karamdaman o sakit o aksidente man. Bagkus sila'y inyong pinagkakatiwala sa inyong mga anghel. Pagpalaan niyo po ang kabuhayan ng mga magulang upang sila'y masustentuhan na naayon sa inyong kalooban. Marami pong salamat, Ama, sa inyong pagkakilanlan sa amin sa ngalan ni Jesus. Amen. Congratulations. Pagpalain ng Lola. And now, atin na pong bibigyan ng certificate lahat ng children na na-dedicate ngayong umaga. And this certificate of dedication certifies that this children was dedicated to the Lord by his or her parents who acknowledge that God gave them this precious gift and that they are responsible in guiding this child in the way of the Lord. The solemn act of dedication was held at Commonwealth Seventh-day Adventist Church, Quezon City on June 13, 2026. Officiated by our church elder Nestor Nano and church clerk Karen Quezaya Alcantara.
At akin pong tinatawag ang mga magulang ni Prince Jaren Macido Calo. Akin pong tinatawagin ang mga magulang ni Han Jal H. Bihaya. Kiana L. D. Gomes. Zakia G. Caparoso. Tasha Nicole T. Bones. Adriel C. Tumlao. Sa patuloy po ng ating pagsamba, tayo lahat ay gayon din mga bata. Ang bata hanggang sanggol ay natutunan ang training. Ang bata ay nagkakaisip. Dumarating ang Espiritu ng Diyos sa bata pag umidad na po yan ng 5 taon. Naalala ko nung ako ay nasa Amerika sa isang state. Meron 5 taon na bata. Babae siya. At ako ay nakita ko ang kanyang gawi. Meron siyang stethoscope na laruan. Meron siyang kompleto sa medical kit. Ang sabi ko sa kanya, ay paglaro ko sa kanya, ang sabi ko ay, Nene, bakit ikaw ay gusto-gustong may stethoscope? Sabi, because I'm a doctor. Sabi niya. Are you? Wala po. Are you a doctor? Ang sabi ko sa kanya. Ang sabi, yes, I do. At nang aking tanungin, what is your name? Pinangkit niya yung kanyang pangalan. At nung banggitin niya yung kanyang pangalan na yon, nagtanong ako sa magulang, ano ba pangalan ng inyong nanay nito? Eh nakita, hindi naman siya.
pero niresearch ko yung pangalan. Meron ka palang doktor. Na yung doktor na yon ay isang doktor na matagal ang patay. So, how it is? That is a big question mark. Actually, ang isang tao, naniniwala ako, na pagka ang isang tao ay namatay, meron tinatawag na soul. Maaaring ito ay sumalig, maaaring gano'n. At may isa din lalaki na bata rin. Ang edad ay 4 years old. Na itong 4 na taon na ito, in-interview. Sapagkat itong batang ito na 4 years old, nagulat ang kanyang mga magulang na yung kanyang anak na 4 na taon ay napaka-galing sa pagpapalipad ng eroplano at ng mga pyesa ng eroplano. Alam niya, isa pilot. So, tinanong din yung bata. So, ito kaya ay isang pagkakataon. Now, sa akin pong pananaw, ang isang taong namatay ay maaaring bumalik o maaaring hindi. Yan ay question mark until now. Pero ang pinakamalaga, tayong nabubuhay sa balat ng lupang ito, ang maganda yung pagkakilanlan. Makilala natin ang ating pagkatao. Makilala natin kung sino tayo. We are all, lahat tayo ay anak ng Diyos. Lagi ko yung idinidiin. Ako po ay 51 taon na Seventh-day Adventist. Nang ako ay nakakilala ng katotohanan ito, walang nagturo, walang nangaral, kundi isang aklat lamang ang nagbigay sa akin ng pananaw na makita ko ang pananampalataya ng mga tumutupad ng utos ng Diyos. At ang paborito kong teksto ay nasa Revelation chapter 14, verse 12, na sinasabi ganito, narito ang mga banal na tumutupad sa sa kalooban ng Diyos, na may pananampalataya na Jesus. Yun lang. Kaya nung ako po ay nakikinig sa pangaral doon sa Sampaloc Church sa Galas, hindi ako kilala na nagtuturo. At samantalang ako'y nadoon unang araw na aking pag-aaral ng doktrina ng Seventh-day Adventist, nagpasya ako magpabinyag. Pero hindi naman ang topic ay pagpabinyag. Ang topic ay three-angel message. So, sabi nung nagtuturo, abay, ito'y damata pala may dinada pa sa church board bago binyagan. Hindi pwede yung binyagan agad. Abay, sabi niyo na kailangan po, gusto ko nang mapabinyag, umaayos sa susunod na Sabado. Abay, teka muna, mahirap yun, pag-uusapan pa yan. Sabi ko, pag hindi ako mabibinyagan sa Sabado, din ako babalik dito. Ganun po ang aking pananaw. Sabi na, bakit ganyan nagmamadali? Alam nyo doon sa mga gawa, yung kandese na nagbaaral, dumating yung isang alagad na sa pag-aaral, tinuruan niya at ang sabi, narito ang maraming tubig. Bautismo niyo ako. It so happen, nangyari ang baptism. Pero ngayon tayo, ang baptism ay pinag-uusapan pa kung nararapat kang binyagan o hindi. Pero nung panahon na yun, sabi ko po, pero sa totoo lang po, na makilala ko ang pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Tinalaga ko ang aking sarili. Tinalaga ko na ako ay maging lingkod ng Diyos. Kaya nung ako'y itinalaga, hiniling ko sa Diyos, gamitin niyo po ako, pero paano? It so happen,
Ang inyong lingkod ay isang inhinyero at nangyari na ang tema sa aking pagiging engineer sa polystyrene manufacturing company dito sa Valenzuela, Bulacan. Dumating sa akin ang termino na ako ay nagsawa sa trabaho ko, parang boring na. At nagkaroon ako ng panaginip na dinadala ko sa maraming tao, but I do not know how. Hanggang sa nagdedicate ang aking sarili. Tinalaga ko ang sarili ko na maglingkod. Pumasok ako sa literature evangelism, samantalang nag-apply din ako, nag-resign, nag-apply sa iba, pero doon ako tinuro na maging literature evangelist. Hanggang sa ako na-promote na maging assistant publishing director ng Central Luzon Mission noon. At dito sa karanasang ito, I have so many experience of being as a worker. Ang dami kong karanasan dyan. Nandiyan na ang karanasan ko na maraming istorya. Kababalagan, but it is true, katotohanan. At sa pamagitan ng pagiging sabatista ko, na naglilingkod sa Diyos, nagbunga ko ng, iniling ko naman sa Diyos, magbunga ko ng iglesia. Hanggang sa nagbunga ko ng West Crame, nagbunga ko ng Dapitan Bible Center at Magro. At patuloy na ganoon ang aking sistema. Naranasan ko na ako'y pinagtatataga na hindi naman tumama yung pagtaga. Nadya naman ako papanain na hindi naman tumama yung pana na yon. Pero sa katotohanan lang, when God is within you, nothing is impossible. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dalawang bagay lamang ang dapat makita natin ang ating sarili. Recently lang, nagkaroon ako, ano pa magandang mensahe dito sa Commonwealth. Nagkaroon ako ng pangitayin. Ang pangitayin na yon ay isang isda. Isang isda, pangitayin sa akin. Nakita ko yung isda na nadoon sa aquarium. Isang isda na nakita kong lumalangoy sa dagat. Anong ibig sabihin nito? So yung pangitay na yun, itinalangin ko kung anong kahulugan. Bilang tayo na nakakilala sa Diyos, dalawang bagay lamang ang ating katauhan. Are we in the basin? Tayo ba ay nasa aquarium o tayo ay nasa dagat na lumalangoy na walang kumukontrol? Parehong positibo yan. Yun nasa aquarium, pinakakain niya na nag-aalaga. Pero yun nasa aquarium, limitado ang kanyang space. Hindi sila nakakaranas ng ating pag-aaral na merong setbacks. Hindi. Wala silang problema. Basta sila pinakakain, nadudula sila sa aquarium, buhay sila, hindi sila nakakaranas ng mga dilubyo, hindi nakakaranas ng hirap kung kailan magugutom. Kuminsan, pinakamahirap sa buhay ng tao when you are controlled. Pagka-controlled ka, limitado ang iyong espasyo. Pero kung ikaw'y malaya, there is freedom. Yung freedom malaya, nararating mo kung saan ka man pumunta at maraming lessons sa buhay. Pagka kayo'y nakakaranas ng problema sa buhay, nakakaranas ng mga bagay na kawalan na nagkakaroon kayo. O ako sanay na sanay dyan. Nung ako'y literature evangelist, nadiyan, lalabas kami sa pintuan. Wala po kaming dala ni anuman, kundi ang dala lamang ay yung libro na ipakikita. Kukuha ng order, pagkatapos ay may magdideposit, may pera ka. Ganon ang sistema ng literature evangelist noon. Ewan ko ngayon.
Pero sa temang ito, doon ko nakita, when God is within you, nothing is impossible. Alam niyo po kung ano ang mensahe ko talaga sa inyo? The power of being a son and daughter of God. Ang kapangyarihan ng isang anak ng Diyos. Meron ba kayo noon? Meron tayo niyan. Kaya lang, hindi natin sinusubukan. Hindi natin binibigyan ng action that we have the power. Alam niyo po, nung mabasa ko yung Proverbs chapter 18, nalimutan ko yung text doon na yun. Na ito ang binabanggit. Buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng iyong iniisip at sinasalita. Kung ano man ang inyong bigkasin, mangyayari yan. When you think about the negative side, it will becoming negative. But when you think in the positive side, you are becoming positive at all times. Totoo yan. Kaya, pagka inisipin nyo ang kamatayan, dumaing kayo, talagang maghihirap kayo. At lagi kayo nangungutang, lagi kayo may utang, hindi kayo makakalis dyan. Pero kung kayo positibo, sigurado kayo, walang problema, darating yan. Naalala ko nung ako nasa Amerika, hindi po ako namamasukan. Hindi ako pumapasok na sisweldo sa isang araw ng $70 na kukunin yung tax, matitira na lang sa $49. Ayoko niyan. So ang ginagawa ko, nagpapakilala ako sa mga tao. Kaibigan dito, kaibigan doon. Ay nagkaroon ako ng kaibigan may-ari ng salon. Alam niyo yung salon, sila yung sa buhok. Sila yung sa manicure. Sa paa, pedicure, manicure, sila yon. Ay yung kaibigan kong ito na taga Pangasinan. Ang sabi ko kay Sani, Sani, pwede ba magbigay ako ng serbisyo sa mga tao na yan na nakapila? Anong gagawin mo? Aking huhugasan ang kanilang mga paa bago sila inyong ipedicure. Libre, walang bayad. Are you sure? Oo naman. So, sa loob ng isang araw, pupunta ko doon, sa loob ng isang araw, ang aking huhugasan ng paa ang maaabot ng 20 na katao. Maghapon yan. Pero wag ka. Ang mga Amerikano nagbibigay ng tip ng pinakamababa, $10. Ay 20 yan. Ay di meron ka ng $200. Nakita nyo ho? So, abilidad. Don't think about kung ano ang wala. Ang tingnan nyo kung anong meron sa buhay mo. Yan ang positive. Kaya alam nyo po, yung salitang hanap buhay, ay lagi kayong naghahanap buhay, di nyo masumpungan ang yaman. Pero kung kayo'y may kabuhayan, asahan ninyo, yung kabuhayan, yan ang inyong skill, yung inyong talento, kung anong meron ka, gawin mo. And you will see, diyan kayo yayaman. Bibili pa tayo. Naalala ko nung ako'y nag-resign bilang isang mechanical engineer. Wala akong trabaho, mag-a-apply ako ng trabaho. So you know what I did? Bumili lang ako ng kondensada. Ilang latang kondensada, bumili ako ng mani. Bumili ako ng cellophane, gumawa ako ng yema. Nag-umpisa ako sa halagang 70 pesos at that time. Ngayon, 70 pesos daging 200. Pinadami ko at pinarami. Hanggang sa ako'y pumunta na isang eskwelahan, kumuha ko ng mga estudyante, kinaibigan ko sila. Binigyan ko sila ng mga candies. At yun namang girlfriend ko, pinagdalhan ko naman ng candies doon sa orthopedic. Ubus ang aking niluluto. So, kabuhayan kumikita pa ako ng higit sa kita ng isang ininyero.
sipag lang, talent lang. Kaya tayo bilang mananampalataya, we have so many skills. Huwag lang kayo mamili. Anumang bagay na nakita nyo meron ka, diyan ka pagpapalain ng Diyos. Naalala ko yung aking isang nabasa libro. Isang lalaki, nawala ng trabaho. Alam niyo, pag nawalan kayo ng trabaho sa Amerika, napakahirap. Pero itong lalaki nito, sa kanya sinulat na libro na paperclip. Sa pamagitan lang ng kawat, nag-isip siya na pwede palang itong pang-clip sa mga papel. And so, sa kanyang pagsisikap na gumawa siya hanggang siya naging inventor ng paperclip, yumaman siya at naging siyang milyonaryo. May problema ba sa buhay? Wala. Pero kung kayo meron Diyos at ang iyong Diyos ay iyong Ama at ikay kanyang anak, hindi po kayo paghihirapin ng Diyos. Ang pagpapala ay laging nasa atin. We have the free will. Yan ang bigay ng Diyos at kaloob sa atin. We have freedom. We need to do wherever we go. God is always with us. Kaya ang ating pong pagkakilanlan, tayo po ay mga anak ng Diyos at ang iyong Diyos ay yung Ama. Hindi po tayo alipin. Hindi tayo alipin ng sistema. Kundi tayo ay malaya na magagawa natin sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Napakaganda ng lesson natin kanina na Sabbath School. Kaya may mga pagsubok, pero pagka papasukan nyo na ng positibo, wala pong mahirap sa mga walang mahirap sa ginagamit ang presensya ng Diyos na sumasa atin. Pagpalain ng Diyos tayo sa ngalan ni Jesus. For our closing song, let's sing Just